Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Nako, ang daming pumalag sa sinabi ni Marcoleta na ibigay na lang daw natin ang Kalayaan Group of Island sa China dahil sa hindi daw ito pasok sa 200 nautical miles economic zone or exclusive economic zone ng Pilipinas. As we know, ang Kalayaan Island ay matagal na occupied by Filipinos. So ayon sa batas, kung sino man ang nag-occupy ng mga isla na hindi pa may-ari ng ibang bansa ay matawag na sila na yung may-ari niyan sa batas na internasyonal. Di ba? Kahit labas yan sa EEZ or economic zone, dahil sa matagal nang nag-occupy dyan ng mga Pilipino, dyan na nga isinilang yung iba eh. Yung iba dyan na rin nag-asawa. Kaya nga tinatawag na Kalayaan Group of Island dahil malayang-malaya ang ating mamamayang Pilipino diyan na tumira, nangingisda at diyan na rin nabubuhay. Meron na nga tayong diyan headquarters ng Philippine Coast Guard at Philippine Navy sa Kalayaan Group. Meron tayong diyan watawat ng Pilipinas. Kaya imbis na masaya si Marcoleta na merong isla na atin talaga, ang gusto niya ibigay na lang daw sa China. Bakit ibigay? Hindi naman yan inaagaw ng China. Bakit sabihin ni Marcoleta na ibigay sa China? Hindi naman hiningi yan ng China. Ang gustong kunin ng China ay ang Baho de Masinloc, hindi yung Kalayaan Group of Island. Ay nako, si Marcoleta talaga. Totoo kaya itong umiikot sa internet ngayon na sinabi na Manchurian candidates sa Pilipinas ay suportado ng China financially? Sino kaya itong mga Manchurian candidate na ito? Nako, hindi ako nagsabi na si Marcoleta. Nagtanong lang ako, mga kababayan. Bakit ba sa lahat ng Pilipino senador at congressman ay talagang si Marcoleta ang matunog na kumakampi sa China? Ano bang tawag diyan? Sabi nga ni Llamas, 'di ba, na political analyst, 'di ba? Sabi ni Llamas na attorney ng Diskaya, attorney ng China si Marcoleta. Hindi ako nagsabi niya na. Hay nako. Magkano kaya Magkano kaya ang bayad? Okay, so ito ang balita ng GMA 24 oras atin panoorin. Pinalagan ng mga taga-Pag-asa Island ang pahayag ni Senador Rodante Marcoleta na i-give up o bitawan na lang ang Kalayaan Island Group kung saan sila kabilang para anya mas madali. Ayon sa mga eksperto, maling sabihin na exclusive economic zone lang ang Batayan para sabihing teritoryo ito ng Pilipinas. Matagal na nila itong inukupa at bahagi ng bansa batay na rin sa mga batas. Nakatutok si Joseph Moro. Sa pagdinig ng Commission on Appointments noong Miyerkules, kontrobersyal ang naging pahayag ni Senador Rodante Marcoleta na tila isinusulong ang pamimigay sa Kalayaan Island Group sa West Philippine Sea dahil niwala raw ito sa economic zone ng Pilipinas. Ano ba talaga ipagpapatayan natin? Sabi ni Marcoleta, nagipagpatayan daw tayo wala nga Ang Baho de Masinloc lang ang gustong kunin ng China sa mga sandali na ito. Ang Kalayaan Group, nakikita yan ng China na mayroon ng inhabitants na Filipinos. So under the international law, kung sino mo yung matagal na nag-occupy sa mga maliliit na isla na walang nag-aangkin, lalo na inaangkin niya ng Pilipinas, ay sa kanila na yan. Parang sa squatting yan parang sa law of the squatters, na kapag 20 anyos ka na dyan, nag-squat sa lugar mo at diyan ka na isinilang, diyan ka na tumira at 20 years na, di ba, na nakatira sa mga public lands, ay pwedeng ma-award sa iyo ang lupa. Katulad din yan sa international na batas. Kaya nga meron tayong mga Pilipino diyan sa mga isla sa Sabah, di ba? Mayroong mga isla diyan na pagmamay-ari ng Pilipinas dahil mga Pilipino ang nakatira sa mga parte na isla ng Sabah. Kaya yan ang ating pagbasihan. Ang pinagtataka ko lang, bakit ba talaga
parang asong nangangagat si Marcoleta at talagang sinusulong niya ang China. Malaki ba ang binayad, di ba? Kasi after na magipagpulong to sa ambasador ng China to the Philippines, ganito na yung kanyang tono eh. Ibig sabihin, parang merong gentleman's agreement na naman. O baka gustong magpresidente to, may nagsabi sa akin eh, na sir, gustong magpresidente yan, kaya nagpabango sa China. Nako, kapag nagpresidente to sa Pilipinas, di ba? Ay suportado yan ng China, bilyon-bilyon dollars ang isuporta diyan. At pwedeng manalo to kapag ganun. At Vice President si Robin Padilla. Di ba? Mga kababayan, ano sa palagay nyo? Paano si BP Sara? Kung maano si BP Sara, ma-impeach, hindi na yan makatakbo sa pagiging public servant. Kaya ito na lang siguro, Manchurian candidate. Ganun ba? Okay, balik tayo sa balita 24 oras. Dito. We will offer our lives, including the lives of our children, and to die for it, for something that is not even within our EEZ. Ang gawin natin po para madali, i-give up natin yung KIG. Hindi ito pinalampas si Senador Panfilo Lacson. Grabe So talaga. atin yung Kalayaan Island Group. And Pag-asa Island is a barangay of the Kalayaan Island Group Municipality Palawan of pala Palawan, yan eh. province of Palawan. This is the only inhabited barangay in the Kalayaan Island Group, and it is ours. Ang Kalayaan Island Group ay binubuo ng 7 isla at 2 bahura na sakop ng lalawigan ng Palawan. Ang land area nito mahigit 88 hectares, kaya ito ang pinakamalaking munisipalidad sa bansa. Sa Pag-asa Island may nakatirang halos 400 residente at nakatatag dito ang isang barangay. Ang buhay ng mga taga-Pag-asa hindi nalalayo sa buhay ng maraming Pilipino Ayan, so na hindi nakatira siguro malapit nakikita sa ni dagat. Marcoleta yan. Na mayroon ng mga nakatira dyan. Mayroon ng munisipyo na pala yan eh. 7 isla. Mayroong mga, siyempre, bigyan ka ba naman ng isla? Ang isang isla, milyones ang halaga niyan eh. Kapag dyan ka titira, sa'yo na yan eh. Di ba? Pwede mong ideklara yan, sa'yo yan. A-apply ka ng deklarasyon. Magkaroon ka ng malaking lupa sa mga isla dyan. At yan ay sa Pilipinas dahil parte nga ng Palawan. Kapag doon tayo magbabase sa Palawan, 200 nautical miles galing sa baybayin ng Palawan, ay sakop pa rin ang Kalayaan Group of Island. Kaya saan ba nakuha ni Marcoleta ang ideya na yan na ibigay sa China kahit hindi hiningi ng China yan? Scarborough Shoal ang target ngayon ng China, hindi Kalayaan Group of Islands. Kaya marami talagang nagsasabi na si Marcoleta ay hindi lang abogado ng China, yan ay kandidato ng China. Kapag tatakbo yan na presidente, ay siguradong full support ang China dyan. Ewan ko lang sa mga DDS kung ibuboto nyo yan, mabawasan ng mga isla ang Pilipinas dahil pamimigay sa China. Hindi iniisip ang kapakanan ng mga Pilipino. Grabe. Grabe, ipamimigay mo yung Kalayaan Group of Island. Yang China nga, nag-expand ng kanyang teritoryo dahil nakikita ng China na in the future, dadami ang kanilang populasyon at wala na silang kakainin na isda. Kaya ang buong WPS inangkin. So ganun din dapat ang Pilipinas, mag-expand tayo, di ba? Kasi maliit lang tayo na bansa. Iba ang kay Marcoleta mamimigay. Yung pamimigay na yan, malaki kasi ang pakinabang ng China sa mga pahayag ni Marcoleta na ganito. Kasi maririnig sa China at magkaroon ng lakas ng loob ang mga Chinese na sabihin na sa kanila talaga ang Kalayaan Group of Islands. Dahil mayroong mga senador na nakipaglaban para sa China, hindi para sa Pilipinas. Yan yung siyam na nasa 9 dash line. Di ba? Na nilagay ng mga mamaya atin yun gawa ng vlog. Okay, patuloy tayo sa balita courtesy ng 24 oras. Pero sila araw-gabi nakaharap sa banta hatid ng mga barko ng China na abot tanaw lamang nila. Kaya hindi nagustuhan ng mga taga Pag-asa Island ang sinabi ni Marcoleta.
we were offended. Ano, we take offense for what he has said kasi parang anong silbi nung bayan namin? Anong silbi nung mga magigiting na mamamayan namin? Na kumbaga, they have already given up yung greener pastures elsewhere in the country just to stay there, being their kids. Isang resolusyon ang isusulong sa Sangguniang Pambayan sa Kalayaan sa Palawan sa susunod na linggo para ipatanggal sa record ng Senado ang mga so hindi sinabi lang dapat ni Senador record, Rodante pati yan si Marcoleta. Tanggalin yan sa pagkasenador. Pagbutuhan lang ng majority. Di ba pwede naman siguro? Bigyan ng leksyon yan dahil sumubra na eh. Sa bawat sesyon sa Senado, palaging China ang kanyang pinaglalaban. Bakit ba walang ibang issue si Marcoleta, palaging China? Malaki ba talaga ang bigay ng China? Magkano kaya? Di ba? Kasi binibenta ang Pilipinas eh. Pinamimigay. Grabe, mas masahol pa to kay Digong eh. Si Marcoleta talagang bukal siya. Si Digong naman ay sabi lang na meron kaming gentleman's agreement. Si Marcoleta naman nahayagan talaga na sinabing hindi atin yan, ibigay na lang natin yan para walang away. Anong palagay niyo dito mga kababayan, mga ka-Golden Boy? Ako nga, hindi ko matanggap yung ganyang mga sinasabi. Magipaglaban pa nga tayo eh. Si Lapu-Lapu nagipaglaban sa mga Espanyol. Ibig lang ng mga Espanyol na tumapak sa sa Cebu. Pero nagalit si Lapu-Lapu. Alam nila Lapu-Lapu na umpisa na yun ang invasion eh. Si Marcoleta, welcome na welcome niya ang China. Kahit hindi hiningi yung Kalayaan Group of Island, ay ibibigay niya kung siya yung presidente. Diba? Tapos, dahil narinig ni Marcoleta na ang daming umalma na mga senador, congressman at mga sikat na mga mamamayang Pilipino, ay nag-U-turn si Marcoleta sa kanyang pahayag. Sabi niya, hindi daw niya sinabi yun. Klarong-klaro naman, di ba? Sinabi niya eh. Maraming nakapag-record. Anong masasabi niyo mga kabayan? Paki-comment sa ating comment section at sa mga bago pa lamang sa channel, huwag kalimutan mag-subscribe. Malaking tulong para muling lalago itong ating channel. Hanggang sa muli, paalam. Love and peace, not war.